Mananatiling prioridad ng Administrasyong Aquino ang paglikha ng trabaho para sa mga Pilipino. Ito ay bahagi pa rin ng adhikain ng pamahalaan na maiangat ang antas ng pamumuhay ng bawat sambayanan. Si Julius Tisambron ang ating tagapagbalita. Sa nalalabing 3 taon ni Pangulong Benigno Simeon Aquino III sa kanyang pwesto, tiniyak niyang tututukan ng kanyang administrasyon ang patuloy hanggang sa tuluyang masolusyonan ang problema sa kahirapan dito sa bansa. Ito ang naging pahayag ng punong ehekutibo sa pagbubukas ng Annual Global Development Conference sa Mandaluyong na pinangunahan ng Asian Development Bank. Dinaluhan ito ng halos 500 financial managers sa buong mundo na layong pag-usapan ng pagpapalago ng ekonomiya. Ayon pa sa Pangulo, hangad niyang makaraos sa kahirapan ng ating mga kababayan at mapakinabangan ng lahat ang pag-unlad o inclusive growth ng bansa. Bukod sa mga programang pinalalakas ng Pangulo para sugpuin ang kahirapan, hangad din ito makaiwas ang sambayanan sa anumang panganib dulot ng pagbaha ngayong panahon. Nag-atas din ito ng maagat na responde sa panahon ng kalamidad at ang patuloy na pagbibigay seguridad ng mga miyembro ng pulisya at ng hukbong sandatahan. Maaalalang nito lang ay nagsagawa ng cabinet meeting sa Palasyo ng Malacanang para pag-usapan ng mga accomplishments at gagawin pang programa ng kasalukuyang administrasyon. Kabilang dyan ang midterm review sa takbo ng ating ekonomiya. Marami na ding naipasa at naipatupad na batas sa ilalim ng Administrasyong Aquino, kabilang ang kalalagdalang na K-12 Enhanced Basic Education na nagdadagdag ng 2 taon sa pag-aaral, ang kasambahay law na nagbibigay benepisyo sa mga magigiting na kasambahay, at ang Agricultural and Fisheries Modernization Law na naglalayong ipalaganap ang modernong pamamaraan ng pagsasaka at pangingisda, kasabay na pagpapataas ng kita ng mga nagtatrabaho sa sektor na ito. Sa nalalapit na State of the Nation address ni Pangulong Aquino, hangad niyang iulat sa kanyang mga boss ang patuloy na pagpapalakas ng ating ekonomiya. Ako si Julius Tisambron, nag-uulat para sa Telebisyon ng Bayan.